Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man na bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, sektor ng agrikultura lumago ng 2.6% noong 2025. Libreng UACR test inilunsad para sa early detection ng chronic kidney disease. Pilipinas kabilang sa most exciting food destinations ng Michelin Guide. Camiguin, pasok sa listahan ng 52 places to go ng The New York Times. Pasinaya Open House Festival idaraos sa February 7 to 8. Paring Pinoy itinilaga bilang bagong leader ng Catholic monks sa US. EJ Obiena naasungkit ang bronze medal sa Germany sa pagbubukas ng indoor season. At Taylor Swift gagawa ng kasaysayan bilang youngest female artist sa Songwriters Hall of Fame. Sa ating unang The Better News ngayong araw, lumago ng 2.6% ang produksyon sa sektor ng agrikultura sa buong bansa noong 2025 na siyang pinakamataas sa loob ng 5 taon. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, sa kabila ng sunod-sunod na bagyo at masamang panahon, umabot pa sa 1.77 trillion pesos ang kabuuang halaga ng farm output noong nakaraang taon. Kabilang sa mga nagambag sa paglagoy ang produksyon ng palay na tumaas ng 2.8%, gayon din ang fisheries na umangat ng 4% at poultry na tumaas ng 8.9%, habang bumaba naman sa 3% ang produksyon ng livestock, kabilang ang baboy at ang itlog. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, nakatulong sa pagtaas ng produksyon ng mga proyekto sa irigasyon, pagtatayo ng cold storage facilities at iba pang suportang pasilidad sa sektor ng agrikultura. Samantala, sa iba pang balita, naglunsad naman ng libreng urine albumin to creatinine ratio o UACR test ang isang kilalang local drugstore sa bansa. Sa ilan nitong branches sa Metro Manila, katuwang ang AstraZeneca Philippines at Diabetes Philippines. Layunin nitong i-promote ang early detection sa lumalalang kaso pa rin ng mga Pinoy na tinatamaan ng chronic kidney disease o CKD. Ang iba pang detalye sa aking eksklusibong pagtutok. Dahil sa patuloy na pagtaas pa rin ng kaso ng mga Pilipinong nadadiagnose na mayroong chronic kidney disease o CKD, partikular na dahil sa diabetes, ilang healthcare advocates ang nagsama-sama sa panawagan ng early screening para dito. Kaya naman kasabay ng pagre-renew ng partnership ng pharmaceutical company na AstraZeneca sa Mercury Drugs at Diabetes Philippines, naglunsad ang mga ito ng libreng urine albumin to creatinine ratio o UACR test. Sa ating eksklusibong panayam kay Dr. Cyril Tolosa, ang Medical Affairs Director ng AstraZeneca Philippines, isa umano sa layunin na programa na ito ay upang mas maagang ma-detect ang kidney disease sa pamamagitan ng early screening. And our goal is to be able to detect early kidney disease. Because the earlier that you detect it, the better yung chance for patients to prolong yung life of their kidney. So the problem with kidney disease is that this is asymptomatic. So patients don't know they have kidney disease until it's too late already. Paliwanag naman ni Dr. Reynaldo Rosales, ang treasurer ng Diabetes Philippines, karaniwan na walang sintomas ang CKD at maaaring makita na lamang kung kailan late stage na, kung kaya napakahalaga umano ng lifestyle at diet changes para ma-delay o maiwasan ang paglala ng sakit. Nako, kaya nga siya silent eh. Kadalasan wala. Yes, no? Kasi nga nakikita lang yan sa blood at sa lihe. Ngayon, kung meron na tayong mga sinyales, ayan yung nagmamanas na yung paa. Kasi ibig sabihin nun, marami ng protina ang tinatapon mo sa lihe. Medyo late stage na yun pag nagmamanas na. Samantala sa tulong ng UACR test na isang urine test na sumusukat sa bilang ng mga albumin o protina na mayroon tayo sa ihi,
matutukoy kung sobra-sobra na ba ang protina sa atin na senyales na ng kidney damage. Sa datos ng AstraZeneca, simula 2024 hanggang 2025, higit 40,000 mga Pinoy na ang na-screen sa CKD program, 4% rito ang nagpositibo. Kaya naman ngayong taon, target na sa libreng UACR test ay maabot pa nila ang mahigit sa 10,000 mga pasyente. So we would like to sustain this partnership so that we're able to help the Filipinos, the community, to detect chronic kidney disease much earlier and be able to address the issues of chronic kidney disease through lifestyle changes as well as potential medication. Maaari naman na mag-walk-in at ma-access ng libre ang UACR test sa ilang branch ng Mercury Drug sa Shangri-La Plaza, Pavilion Mall, Mandaluyong, Trinoma at Noveleta sa Cavite. Paalala pa ng mga eksperto, mag-invest sa kalusugan, panatilihing healthy ang pangangatawan at gawing priority ang early screening upang hindi maging nasa huli ang ating mga pagsisisi. My only advice, please invest in your health. Now, we're considering investing your health, your kidney, but also don't forget your heart, your brain, or your total body. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy namang pinatutunayan ng Pilipinas na ang pagkain Pinoy ay para sa lahat. Yan ay matapos mapabilang ang bansa sa listahan ng Most Exciting Food Destinations ngayon 2026. Ayon yan sa Michelin Guide. Kung ano ang mga pinagmamalaki nating Pinoy food na inirekomenda rito, alimin sa report ni Arnold Herrera. Kinilala ang mga pagkain at lutuing Pilipino bilang isa sa 16 na most exciting food destinations ngayong 2026 ng Michelin Guide at naglagay sa bansa sa global spotlight dahil sa mayamang pamana nito sa pagluluto. Ayon sa Department of Tourism, patuloy na itinataas ng mga pagkilalang ito ang kulinaryong tradisyon ng bansa na nagbigay ng kapangyarihan sa local food producers at nagpalakas sa ating turismo. Nasa higit 100 establishmento sa Manila at Cebu ang kinilala ni Michelin Guide noong nakaraang taon, kabilang ang isang 2-star, 8 1-star, 25 na Beef Gourmand at 74 na Michelin Selected Restaurants kasama ang mga special awards para sa mga batang chef. Kasama naman sa mga inirerekomendang pagkain ng Michelin Guide ay ang sisig, sinigang, inasal at adobo dahil sa perpektong balanse ng tamis, alat at maasim na lasa ng mga ito. Dahil sa pagkilalang ito, ang Pilipinas ay kabilang na ngayon sa elite roster ng mga bansang kinikilala dahil sa kahusayan sa pagluluto, kabilang ang Italy, Turkey, China, Saudi Arabia, South America, Florida, Canada at Poland. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman tayo sa mundo ng turismo. Muling kinilala internationally ang angking ganda ng isang isla sa Pilipinas. Pero kung El Nido, Siargao o Boracay ang hula mo, Siargao o kaya naman ay Boracay ang hula mo, hindi ito ang nakasungkit ng pagkilala ngayon, kundi ang isla ng Camiguin. Napasok lang naman sa listahan ng 52 places to go ng New York Times. Kung pang ilan yan, alamin sa report ni Dustin Bayog. Napabilang ang probinsya ng Camiguin sa listahan ng New York Times bilang isa sa mga lugar na dapat bisitahin ngayong taon ng mga turista, lokal man o dayuhan. Sa nilabas na 52 places to go in 2026, nasa ika-37 pwesto ang Camiguin na kinilala sa mamayabong na kabundukan, black sand beaches at mga naglalakiang coconut tree. Binigyang pansin din ang mayaman nitong local cuisine at kultura at heritage gaya ng lumubog na sementeryo, eco-farms at kapistahan ng prutas na lansones. Perfect din daw ito para sa mga mahilig sa water adventure kung saan mayaman sa mga hot and cold springs, mga talon at wildlife gaya ng pagong at clams o tulya. Samantala magsisilbi namang host ang Camiguin ng Ironman 5150 na inaasahan dadayuhin ng libo-libong triathletes mula sa iba't ibang panig na mundo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Dako naman tayo sa mundo ng sining dahil magbubukas na sa darating na Pebrero ang pinakamalaking multi-arts events sa Pilipinas na Pasinaya Open House Festival. Ngayong taon, paglikha sa kinabukasan ng tema ng Pasinaya kung saan kapanapanabik ang mga aktibidad gaya ng film showing, workshops at iba pang activities pagdating sa musika, teatro, sayaw, visual arts, pelikula at panitikan. Ang kabuuang detalye sa balitang yan ihahatid sa atin ni Mili Borja. Inanunsyo na ng Cultural Center of the Philippines ang opisyal na petsa ng pagdaraos ng Pasinaya Open House Festival. Gaganapin sa ika-7-8 ng Pebrero ang pinakamalaking multi-arts event ng bansa sa iba't ibang lugar kabilang ang CCP Complex, Aliw Theater, Metropolitan Theater, Rizal Park, Circuit Makati, at mga pilipang lokasyon sa Tagum City, Capiz at Iloilo City. Taglay ang temang paglikha sa kinabukasan, tatampukin ng Pasinaya 2026 ang mahigit 150 na palabas, workshop at aktibidad sa musika, teatro, sayaw, visual arts, pelikula at panitikan na lahok ang mga alagad ng sining at grupo mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga aktibidad ng film screening, mga workshop, arts networking, mga museum tour, mga bazaar at ang unang paligsahan na binubuo ng iba't ibang kompetisyon gaya ng cosplay, content creation, mobile gaming at short filmmaking. At sa mga interesado, bukas na ang online registration para sa Pasinaya 2026. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, itinalaga naman bilang bagong leader ng Mepkin Abbey, isang komunidad ng mga Catholic monks sa Estados Unidos, ang isang Pinoy na pari. Kilalanin si Father Dom Gerald Jonas Palmare sa report ni James Galange. Itinalaga si Reverend Father Dom Gerard Jonas Palmare bilang bagong leader ng Mepkin Abbey, isang komunidad ng mga Catholic monks sa Amerika na inaasahang magsisilbi ng 6 na taon. Ang Mepkin Abbey isang komunidad na nakatalaga sa pagsunod sa mga aral at gawin ng Saint Benedict. Nakilalang mga ito sa ilalim ng Order of Cistercians of the Strict Observance o mas kilala sa tawag na Trappists. Ngunit bago yan, muna nagsilbi si Father Palmare bilang isang pare ng Archdiocese of Lipa mula 1991 hanggang 2009. Kaya naman bilang pagsuporta, nagbigay ng paanyaya si Archdiocese of Lipa Archbishop Gilbert Tercera, ang kamakailang itinalaga din bilang bagong Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na mag-alay ng panalangin para kay Father Palmare. Ito na yung nasabing grupo ng Catholic monks sa US noong 1949 sa makasaysayang lugar ng Mempkin Plantation sa kabaan ng Cooper River sa hilaga ng bayan ng Charleston. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung pole vault naman ang pag-uusapan, nasungkit ni Olympian EJ Obiena ang bronze medal sa katatapos na ng 6th Istaf Indoor Dusseldorf na ginanap sa Germany. Na-clear lang naman ni EJ ang 5.70 meters para sa magandang pagbubukas ng kanyang indoor season. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Matchpoint Mili Borja. Magandang simula ng indoor season ang naitala ng Filipino Olympic pole vaulter na si EJ Obiena matapos niyang masungkit ang bronze medal sa 6th Staff Indoor Dusseldorf na ginanap sa Germany. Ang 4 na beses na Southeast Asian Games gold medalist ay tumalo ng 5.70 meters upang magtapos sa 2nd pwesto sa prestihiyosong indoor meet. Nakuha ni Ben of Loon ng Netherlands ang gintong medalya matapos lampasan ng 5.75 meters, habang pumangalawa naman si American Olympian Sam Kendricks sa taas na 5.70 meters. Ayon kay Obiena, malaki ang pinagbago ng kanyang kondisyon kumpara sa mga nakaraang buwan, lalo na matapos niyang makarecover mula sa injury na umantala sa kanyang kampanya noong 2025. Dagdag pa niya, umaasa siyang mas magiging maayos ang takbo ng kanyang season ngayong 2026, lalo na't nakatakda ang mahalagang kompetisyon tulad ng Asian Games. Sa kasalukuyan, nasa 11th place si Obiena sa world rankings, matapos bumaba mula sa dating pinakamataas niyang ranggo na ikalawa sa buong mundo. Ang podium finish sa Germany ay tinuturing na positibong senyales para sa Filipino pole vaulter, habang unti-unti niyang binubuo muli ang forma at kumpiyansa sa international stage. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Usapang Hollywood naman tayo. Gagawa kasi ng kasaysayan si Taylor Swift bilang youngest female artist na mapapabilang sa Songwriters Hall of Fame. At sa unang araw ng Pebrero, kasado na ang prestiyosong Grammy Awards. Kaugnay niyan, inilabas na rin ang listahan ng mga magpapasiklab sa Grammy stage. Narito ang report ni Showbiz Angel. Panibagong milestone sa karera ni pop superstar Taylor Swift dahil mapapabilang na ang Grammy-winning singer sa Songwriters Hall of Fame. Sa edad na 36, siya ang youngest female artist sa listahan. Ilan pa sa 2026 inductees ay sina Alanis Morissette, Gene Simmons and Paul Stanley at Christopher Tricky Stewart. Nananatili namang si Stevie Wonder ang pinakabatang artist na napabilang sa Songwriters Hall of Fame at the age of 33 noong 1983. Nakatakdang ganapin ang Songwriters Hall of Fame induction ceremony sa June 11 sa New York City. Samantala, for the first time, magtatanghal sa Grammy Awards ang multinational girl group na Cat's Eye na pinamumunuan ng Filipina singer-dancer na si Sofia La Forteza. Bukod sa gnarly hitmakers, 8 pang acts ang magtatanghal sa Special Best New Artist segment para sa 68th edition ng prestiyosong award-giving body na kasado na sa February 1. Para sa taong ito, sina Kendrick Lamar at Lady Gaga ang may pinakamaraming nominasyon. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampaganang pakiramdam, pampaganang araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama tayo muli bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako po si Rodrick Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.